Salamat po kapatid, pinahirapan kita ha. Alam niyo po, hindi mahalaga yung mga nakabuntot sa ating pangalan eh. Okay? Ang lahat po ng iyon ay sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? At malinaw po ba ako dyan sa inyo sa likuran? Malinaw po, ayan. Bago po ako magsimula, ay nais ko po sanang hiramin yung gitara at ako ay aawit. Okay lang po ba yung may-ari ng gitar? Alright, sige. Yung acoustic, yan. Ganun po talaga. Ganun po talaga pag, hello? Check, check. Yan. Sabi ko, ganun po talaga pag medyo matangkad, ina-adjust lahat. Sabi ng nanay ko ako daw ho ay 5'10". No? 5'10". Di si Tutoy dito ay 6-footer. Okay. So, ang awitin pong ito ay isinulat ng isang bulag. Okay? Yung medyo matagal ng mananampalataya sa inyo, narinig nyo na po ba yung pangalan na si Fanny Crosby? Fanny Crosby. Si Fanny Crosby po ay isang naging impact o yung influence niya pagdating sa hymnals in the old century. Dahil karamihan po ng mga sinulat niya, kahit siya ay pinanganak na bulag, ito po ay tumimo sa mga puso ng napakaraming tao. So ito pong awiting ito is, My Savior First of All. Okay? Meron po ba nakakaalam ng awitin na ito sa inyo? Mamaya po, sabayan niyo ako ha. When my life work is ended and I cross this swelling tide, when the bright and glorious morning I shall know my Redeemer when I reach the other side, and His smile will be the first to welcome me. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His blood I shall stand. I shall know Him, I shall know Him by the print of the nails in His hands. Through the gates, through the city, in a robe of spotless white, He will lead me where no tears will ever flow. In the glad song of ages, they shall mingle with delight, and my life will be the first to welcome Him. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His blood I shall stand. I shall know Him, I shall know Him
but I shall stand. I shall know him. I shall know him by the print of the nails in his hand. Amen. Salamat po yan. Ayan. My Savior first of all. Kung kayo po ay merong paborito na mga awitin, ang isa po yan sa mga tumitimo, laging paalaala sa inyong lingkod, saan man po kami lugar o bansa na naglilingkod. Okay? Kami pong mag-asawa ay nagkaroon din po ng pagkakataon na makapaglingkod sa UAE, sa Dubai. Okay? So yung pong gitnang silangan o yung Middle East na tinatawag ay naroon po ang inyong lingkod. Okay? Meron po dito ilan sa atin, I think, nagtrabaho din sa Riyadh. Tama po ba? No? Yan, makaka-relate po kayo sa ating pag-uusapan ngayon. Okay? So, nais ko po kayong anyayahang tumayo sa ating pong pagbasa ng ating talata. May isi-share ba yung ating PowerPoint? Yan. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. Ito po ay isa sa pinaka-popular na account dahil ang lahat po ng author ng Synoptic Gospel, yung si Matthew, si Mark, si Luke, at si John, ay isinulat po nila yung pong account na ito, which is the prayer in the Garden of Gethsemane. No? Sige po, atin pong basahin. Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, "Sit here while I go over there and pray." And talking with him, Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me." Yung watch with me po, ibig sabihin ay pray with me. And going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." And he came to the disciples and found them sleeping. And he said to Peter, "So could you not watch with me 1 hour? Watch and pray that you do not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Again, for the second time, he went away and prayed, "My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done." And again, he came and found them sleeping, for the eyes were heavy. So leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again. Then he came to his disciples and said to them, "Sleep and take your rest later on. See, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. See, my betrayer is at hand." Manalangin po tayo sandali. Salamat mo muli, Panginoon, sa araw na ito. Sa aming sandali ay patuloy po naming sinisiyasat ang aming mga sarili.
anumang bagay, Panginoon, ang makakahadlang sa amin pong gawain na ito, ay patuloy kaming nagpapasakop sa inyo. Patuloy, O Diyos, na maging busilak ang aming mga intensyon, bukas ang aming mga puso at isipan, na ang aming makita, maramdaman sa aming kalagitnaan ay ikaw, dakilain ka. Nais po naming balikan ang mga natitirang yugto sa buhay ng aming Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, ito pong sa Garden ng Gethsemane. Dito po ay aming matutunghayan kung papaano ang aming Panginoong Hesus ay nagpaubaya sa Diyos Ama. At kung papaano ang Espiritu Santo ang patuloy na kalakasan ng ang inyong dakilang pagmamahal sa amin ay natupad doon sa krus ng Kalbaryo. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. At salamat po sa iglesia ng aming J. Kuhar, sa pangunguna po ng aming Nanay Pastora Feb, sa kanyang patuloy na paglilingkod, O Diyos, ay patuloy na iniahanda ang bawat isa for us to be faithful and to imitate you, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat po. Po'y matamis naming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsipo. Amen. Ang ating pong mensahe ay pinamagatang ko po na breakthrough at Gethsemane. Actually po, sa Tagalog, ito ay ang pagtatagumpay, no? Pagtatagumpay sa Gethsemane. But alam niyo po ba na ang breakthrough is a military word? No? Kadalasan po ay ginagamit ito sa mga military strategy or tactics. Dahil ang breakthrough, pagka ang mga uma-advance na mga sundalo ay na neutralize na nila yung forces ng kanilang kalaban, then it's already a breakthrough. Ibig sabihin, talo na yung kalaban. Right? At nais po natin muling buhayin yung mga sandali na iyon doon sa hardin ng Gethsemane. Okay? Are you with me? Okay. Ang Panginoong Hesus, binalikan niya po yung disipulo, no, 3 beses, at sabi niya, natagpuan niyang natutulog. Pag nakita niya yung katabi niya natutulog, medyo kalabitin niya ng konti. Ha? Ayan. Okay? It's a deal? It's a deal. Alright, let's continue. Next slide, please. Let's skip that. Yan. Ang nakikita niyo po, ang inyong lingkod ng Ate Yvette, nagkaroon po kami ng pagkakataon na mag-conduct ng aming pilgrimage sa Holy Land. Alright, ito po ng taon ng 2022. At yan po, yung nakikita niyong wall sa ilalim, yan na lang po yung natitira na Western Wall. Yung kung saan yung templo na pinatayo ni Haring David, di ba? Yan na lang po yung Western Wall na natitira. Pero yan po mismo yung area na yan po yung hottest area. Nandiyan po yung heart ng conflict. Kasi sa wall na yan, yung nakikita yung Golden Dome, yan po ay mosque. Considered the second holiest site ng mga Muslim. Hindi po pwedeng lumapit dyan ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Bawal po. Okay? Pero nakita nyo, napapalibutan siya ng Western Wall, yung remnant noong wall ng temple. Okay? Next slide, please. Now, this is the top view. Alright? Yung may encircle na yan, from the top, yan po yung tinatawag sa taas niyan is a Mount Olive. Alright? Sa baba niya, yan yung Garden of Gethsemane. Okay? Yan lang po yung area. Pinaniniwalaan nila na that is the place na nalalangin ang Panginoon. We cannot really never tell. But according to some archaeological diggings, meron po silang mga nadig na mga artifacts to support yung claim na yan.
Alright? At ang katabi niya po is already a church. Ang system po doon sa Holy Land, pagka meron silang natagpuan na mga archaeological findings, tapos susulpot doon yung isang church. This is a Roman Catholic Basilica. Next slide. Yan. Ito na po yung close shot doon sa Garden of Gethsemane. Sa loob ng Garden of Gethsemane, ay makikita niyo po yung olive vineyard. Masarap po yung olive, di ba? Yung fruit na yan. At masustansya po yan. Sabi nga nila, that is the good oil. If not the goodest of all the oil. Pag nagpiprito kayo, di ba? Yung pong olive is the number one health benefits na meron yan. Okay? Next slide. Yan. Uy! Andyan pala kami, no? Opo, extra lang kami dyan ni Ate Beth. So, yung pong kung saan kami malapit na picture, alright, that is considered the oldest olive tree. The oldest. Believed to be more than a century. Wow. I think in our midst, ang Nanay Fe, ilang po na kayong edad ngayon? Kita nyo, Nanay Fe, malakas pa. Meron pang 90 years old na dito? Wala. Ang Nanay Fe siguro ang pinaka-senior sa atin. Ano? Amen. Alright? So, this is exactly, no, yung merong marker na yan, ang sinasabi nila, the place where our Lord Jesus Christ prayed. Okay? So now we have established yung context ng Garden of Gethsemane. Now let's look at the significance of it. Okay? Let's recap the story. Alam natin, bago yung betrayal ni Judas, ay nagkaroon na sila ng tinatawag na Last Supper. At doon sa Last Supper na yon, doon na rin pinredict ng ating Panginoong Jesus na si Pedro, right, sa pagtilaok ng Texas, walang nakarelate, Pastora Fe, mababait yung ating mga men dito, Texas, ang sabi ko, no? Yung pagtilaok po ng manok ng 3 beses, he will deny Christ. Right? At ito na po yung mga susunod na events. Dahil pagkatapos nila magdasal, si Judas ay pumasok na po doon sa hardin ng Gethsemane, kasama yung mga Roman soldiers, dinakip na po siya. Alright? Pero, bago po siya dinakip, it is somehow, no, nakaka-alarm, kasi yung pagpasok nila, sinabi na 3 po sila. Kadalasan naman ang Panginoong Yesus ay nandyan yung kanyang inner circle, di ba? Si Pedro, si Juan, at si Santiago. Nung kami ay lumalaki po sa Sunday School, favorite ko po na awit dyan. Peter and James and John in the sailboat. Peter and James and John in the sailboat. Ayan, ha? Mga kids, alam niyo pa ba yung awit na yan? Right? At sabi niya, diyan kayo, magdasal. Yung watch with me is to pray with me. Tama? Pumunta siya further, doon sa hardin, doon sa may olive tree na yon, magdasal, at yung prayer niya is very significant. Father, if it is possible, let this cup pass over me. Ang ibig sabihin, kung inyo pong ipagkakaloob, alright, ang pagkakataong ito, ngunit hindi dahil sa aking kahilingan, kung hindi dahil sa inyong plano, dahil sa inyong naisin. 3 beses. At 3 beses niya din, nung siya'y nagdasal at bumalik kung nasaan si Juan, si Pedro at si Santiago, sa anong nakita niya? Ayan, tingnan niyo nga yung katabi niyo ulit. Oo. Ay, gising na gising, di ba? Ayan. Ayos, magtutuloy-tuloy tayo. Kasi kung may tulog dyan, ay tapos na po yung mensahe natin. Alright? 3 beses tulog. At
Tinanong niya si Pedro, hindi ba pwede, sabi niya, na you watch or you pray with me for even for an hour. Sa inyo pong quiet time, sa inyong devotion, sa inyong personal prayer time. Meron po ba dito na kayo'y tumatagal ng more than 1 hour? No? Amen po. Merong, dahil sila Pedro, yung tatlo, not even a minute. Kadalasan nga po, yung iba, pag nag-pray sila sa gabi, tama? Pagising nila sa umaga, nandun na yung amen. Sa haba ng panalangin nila, no? Okay? Now, nais ko pong hamunin ang ating imahinasyon. Right? Bakit si Pedro ang sininggle out ng ating Panginoon? Tatlo silang nandun eh. Di ba? Bakit si Pedro? Alam natin, si Pedro bilang isang apostol, siya po ay may katangian o karakter na atribido. Right? Ako, Panginoon, natandaan nyo na ang Panginoon ay naglakad sa tubig. Sabi niya, Lord, ako din. No? Pero nung nakita niya yung alon, he doubted. Lumubog siya. Lord, I'm sinking. Save me. Yan po si Pedro. Right? Sa pagkakataong ito, siya mismo ang tinanong ng ating Panginoon. You know why? Because pagka binasa nyo yung mga naunang chapters, the Lord Jesus Christ already predicted He will deny Him. Right? That's why our Lord Jesus Christ approached Him. Can you just pray with me for an hour, kahit isang oras lang? And we knew what happened. He succumbed to his own weakness. Nalaglag po siya at noong tumilaok ang manok, naalala niya. Right? Now, balikan natin yung Gethsemane. Alam niyo po, kung magkakaroon kayo ng pagkakataon to be a pilgrim sa Holy Land, sa Palestine, wag po ngayon sa pagkakataong ito dahil alam niyo naman, no? Wag ngayon. Okay? Ay, lahat po ng lugar doon, when you step, especially doon po sa mga biblical places na nabanggit sa Biblia, ay tumatayo po lahat ng balahibo nyo sa katawan. And now you can feel na yung buong Biblia ay talaga namang ay ramdam mo na buhay. Hindi po ito kathang isip. Alright? The Bible is the living word of our living God. Amen? Amen. Alam niyo po, is my secret safe with you? Pwede pong magsabi sa inyo ng secret? Hindi na secret yan. Ay, ibig ko sabihin ay, ito'y ligtas na sasabihin ko sa inyo. Alam niyo po, sa mahabang panahon, yung breakthrough na nangyari sa aming buhay ay talaga naman pong hindi ko maipaliwanag eh. Nung ako po ay, lagi ko po sinasabi to when I'm growing up, ano ba yun? Sabi ng anak ko, hindi ka naman tumangkad eh. Right? So, kagaya po ng karamihan ng mga nandito sa atin, regardless of your age, we like to experience, gusto nating madanas ang tagumpay. Tama po ba? Sino po bang hindi naghihingid na maging naghahangad na maging matagumpay dito? Taas po ang mga kamay. Lahat tayo gusto natin matagumpay. Right? But, have you considered, tinanong niyo po ba inyong mga sarili, merong pamantayan para yung katagumpayan na yan ay mangyari. At yan po lahat nangyari sa Gethsemane. Right? Now, I'm going to use my own prayer growing up. Gumraduate po ako sa Tangos Elementary School, public school po yon sa Navotas. Mahirap po ang buhay. Alright? Early 70s. Yung pong apartment na tinitirahan namin, siguro mga 25 doors po iyon na naipe.
Pero apartment po yun, up and down, ano? Yung palikuran, iisa lang. Sa Nabotas. Alright? So you can imagine, 25 doors na apartment, up and down, isa yung palikuran. So, magiging ano ka, creative. Alam niyo po yung tinatawag na time bomb? Alright? Yan po yung practice noon. Kahit kami, wala kaming sariling palikuran. At isa pang problema, tubig. Ngayon po, pag binuksan natin yung gripo, may tutulong tubig. Noon po, kukuha ka ng container, magbobomba ka o pipila ka upang magkaroon ka ng tubig. Alright? Ganun po kahirap ang buhay. Pero sa akin pong murang isipan, tumimo na po ang laban na ito sa Getsemani sa aking puso. Ang dalangin ko po sa ating Panginoon, Lord, pagdating po ng panahon, gusto po ko kayong i-glorify. Gusto ko kayong pagsilbihan. Alam ko po, meron kayong plano. Alright? So fast forward for many years. Alright? Hindi lamang po material blessings ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kung hindi mga kaluluwa na kagaya ninyo ay naglilingkod sa ating Diyos buhay. Diyos na buhay. Isa po sa mga pinanalangin ko noon, kahit po wala akong baon, sabi ko gusto ko pong magtapos ng pag-aaral. At matayog po ang ambisyon ko kagaya ng mga kabataan natin dito, ng mga magulang. Gusto ko pong mag-aral sa UP. Hindi po ako natuloy sa UP. Sa UP, anong lata ang pinuntahan ko. Alright? Literally, yung pong mga lata noon, pinipit-pit namin at binibenta namin. Alright? Tama? Kasi per kilo yun eh. Right? And, kung ano man ang binigay sa akin, pinagkatiwala ng ating Panginoon, yun po ay tinanggap namin ng maluwag sa aming puso at patuloy kaming naglilingkod. Never knowing, 30 years after, yun pong aking anak na si Brian, siya po ang nakapag-enroll sa UP. Gagraduate po siya ngayon. That was 54 na po ang inyong lingkod eh. So, grade 12 ako noon, gusto ko mag-aral sa UP. So, 54 minus 12. So, magagaling kayo sa math. Nakalimutan ko na yung math eh. Right? So, yung breakthrough na po yun, ay ngayon ko lang muli nabisita. You see? Ang katagumpayan sa buhay natin, ang susi niyan ay kung papaano mo ihahanda ang iyong sarili sa iyong Getsemani. Alright? Dahil lahat po tayo, naghahangad tayo ng tagumpay. Dahil ang sabi ng Panginoong Yesus, di ba? I am with you always, even to the end of this world. Nais ko pong iwanan sa inyo ang isang aral. 3 aral po ang iiwanan ko sa inyo. Ang unang aral po sa Getsemani ay ganito. Ang Getsemani po is a battleground. It's a thick of the battleground. Ito po ang pinakamainit na lugar ng digmaan. Kung ikaw is of a weak heart, kung ikaw ay madaling manluyo, kung ikaw ay madaling matakot, kung ikaw ay madaling magdalawang isip, then Gethsemane is not a place for you. Right? Ako po ay nagagalak dahil kayo pong lahat ay classmate ko pagdating sa pagsubok ng buhay. Tama po ba? Classmate po tayong lahat doon. Tama? Amen? Ano man ang inyong edad. Right? At
Sa school ng Gethsemane, alright, lahat po tayo ay pantay-pantay. Dahil ang ating Diyos ang siyang nagbibigay ng probisyon, ng biyaya upang ating mapaglabanan anuman ang hamon ng buhay. Tama po ba? Kung kaya't sa Gethsemane, kung ikaw ay hindi handa at ikaw ay naghahangad ng katagumpayan o ng breakthrough, dapat mong maintindihan. Ito ay lugar ng digmaan. Meron bang isang sundalo na pupunta sa digmaan na hindi handa? Wala. Di ba? Kung kaya't nais mo sa iyong isipan na magtagumpay, ang unang ginagawa ay inihahanda mo ang iyong sarili. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Juan, kay Pedro, at kay Santiago, watch and pray. Right? Dahil yun lang ang pamantayan, ang nais niya upang tayo ay maging handa. Sino po sa inyo ang ipinanganak, born with a silver spoon sa kanyang bibig? Wala eh. Kahit nga disposable, wala eh. Di ba? Talagang wala. Right? Pero hindi po ba nakakapagtaka? Hindi po tayo lumipas ng kain sa ating hapagkainan. Amen? May midnight snack pa nga yung iba eh. Di ba? May midnight snack pa. At totoo po yan. Kung ikaw na isang mananampalataya ay naghahangad ng katagumpayan o ng breakthrough sa iyong buhay, handa ka ba? Because what you're going to ask, the Lord will give you, the Lord will bless you, but be prepared because this is a battleground. Opo, maraming beses gusto nang sumuko ng inyong lingkod. Kagaya ninyo, Lord, hindi pa po tapos itong pinadala nyo. Meron na naman. Alam niyo po, meron joke sa amin pagka nasa abroad ka. Kadalasan po, ang padala ng mga remittance ay katapusan ng buwan. No? Pag meron na pong nag-message sa mga mahal sa buhay, kalagitnaan pala ng buwan, abay, kinakabahan po kami. Right? Ayaw mong buksan yung mensahe. Right? At kadalasan, may mga emergency na nangyayari. At pag emergency, yung pong ating mga OFW ay talaga naman, taranta na yan. Kung papaano nila mapupunan ang pangangailangan dito back home. Right? And what we are saying, whatever the challenges na mangyari, alright, if you are willing to pay the price in your Gethsemane, breakthrough ay mangyayari. Kahit ano pa pong mangyari, dahil ang Diyos mismo ang nangako. I am with you. Sabi po ng isang Spartan credo, okay? One who sweats more in training bleeds less in war. No? Ulitin natin. One who sweats more in training bleeds less in war. E paano yun? 60 seconds ka pala nagdadasal, ayaw mo na. Right? Feeling mo, ang haba ng prayer ko ngayon, 60.5 na. Di ba? Nais kong kausapin yung ating mga kabataan. Alam niyo sa edad ninyo ngayon yan, alam ko, sa mga kabataan, taas nyo nga yung cellphone ninyo. Kayo may mga cellphone. O, di ba? Kada isa sa inyo may cellphone, ang iba dalawa pa nga eh. Di ba? Alam niyo ba nung panahon namin, so sad. So sad. Right? Kasi ang laro namin noon, kung hindi tumbang preso, ay siyato. Alam niyo po? Ayan, nakaka-relate ng mga ate at kuya. Siyato. Alam niyo ba yung siyato?
Ayan, buti alam nyo, no? Pero hindi niya alam laruin yun, ano? Oo. Right? Nagkaroon din po kasi ng pagkakataon, tumira kami sa Montalban. Tumira po kami sa Daang Bakal. No? Sa Rodriguez na ngayon, ano? Montalban, yan. At yung pong aming laruan dyan, nung kami maliliit pa, ay batuhan kami ng dumi ng baka. O ng kalabaw. Ayan. Naranasan niyo yun? Hindi, kasi cellphone na eh. Tapos magre-reklamo ka kay nanay, kay tatay, "Nay, ang pangit ng cellphone ko." No? Gusto ko ng iPhone 18. Meron na bang iPhone 18? Wala pa. Kita mo, high-tech ka. Gusto mo iPhone 18 pa. Right? But, you know what? God listens and acts on our prayers. Kung hindi mo ihahanda ang iyong sarili sa iyong laban sa Gethsemane, right? Hindi po babagsak sa iyo yung katugunan sa panalangin mo na tinatawag na parang iyahain sa iyo. Hindi. Burahin na po natin sa ating isipan yung mentalidad na one tamad. Alam niyo yung one tamad? Diba? Uy, masarap itong bunga na ito. Hihiga siya at kukuya-kuya-kuya muna hanggang sa malaglag. Hindi po. Sabi ng Spartan Credo, no? Kung sino man yung pinagpapawisan sa training, pagdating sa gera, wala. Or less. Alright? Kung kaya't anuman po ang kaganapan sa inyong mga buhay ngayon, be ready. Because breakthrough is coming. Ang katagumpayan ay nariyan. Mga kapatid, how I wish I can shake hand yung kamay ninyo isa-isa, and I would like to listen to your story. Your story ng tagumpay na kung saan ayaw mo na, suko ka na, and all of the sudden, our amazing God is there to answer your prayer. Gethsemane is a battleground. Ngayon, handa ka na. At ito po yung ikalawang aral doon sa Gethsemane. In the same Gethsemane, alam niyo po ba, this is also a place of devotion. Sa mag-asawa, sariwa lagi ang salitang devotion. In other words, till death do us part. Right? And in that Gethsemane, you know that, right? Till death do us part, because the Lord Jesus Christ is just praying to God, our Heavenly Father, 3 times, "If it is possible, let this cup pass over me. Not my will, but thine will." In fact, in another account ni Lucas, right? Luke wrote, sinulat niya na in that very moment na kung saan ang Panginoon is sorrowful unto death, ang sabi niya, sweat of blood. Ang pawis ng ating Panginoon ay kulay dugo. Nagjo-joke ba si Luke doon? Hindi. Totoo po yun, because even science confirm na meron pong pagkakataon na kung saan it's so intense, because that is a place of devotion, right? And in that place of devotion, you need to be intense. You need to be intentional. You need to be firm, committed, dedicated, because God sees your heart. Mga kapatid ko, we only live once. Right? And I do hope and pray, iisa po ang tibok ng ating mga puso. Ang tibok na yan, ikaw, Jesus, ang aming paglilingkuran.
in that garden, a place of devotion. At the very last minute, our Lord Jesus Christ devoted Himself to the will of the Father. Right? And you know what? I have seen in my own life, in your own experience. Yes, maaring wala tayo. Pero meron tayong Diyos na buhay. Okay na sa akin na wala tayo. Pero dapat meron tayo ang Diyos na buhay. Amen? I'm willing to let go of this world as long as I know I will join my Creator someday. Amen? And that is devotion. Amen? And in that account of Luke, all right, because our Lord Jesus Christ is fully human. And Luke described that God the Father sent angels to minister to Him. Right? That's why it's a place of devotion. Our own Heavenly Father at that very moment sees the anguish, the sorrow of His Son, and wanting to feel, to have that commitment and devotion, angels were sent at that very moment. You know, alam niyo po ito. We are stronger, or we are the strongest. The devil cannot touch us when you and I is down on our knees praying. Because a powerful Christian is a prayerful one. Right? So, hindi lamang po pala ang Gethsemane ay lugar ng digmaan. Ito ay lugar din noong devotion, ng devotion natin. At ito po yung panghuli. Uy, salamat, panghuli na, matatapos na. Alright? Ito po yung pangatlo. Aral dyan sa Gethsemane. In Gethsemane, this is also, or this is the safest place on the planet. Ulitin ko. Gethsemane is the safest place in the planet. Why it is safest? Because the devil cannot touch you. The devil cannot influence you. Because as I said, this is a battleground, a devotion, and this is the safest place at lahat ay pwedeng mangyari. As I said, Luke described it, the angels coming down to minister to our Lord and Savior Jesus Christ. Isn't it? Habang humahagulgul kayo sa iyak, habang tumutulo, ang dapat tumulo dyan. You know you are stronger because you can sense the Holy Spirit is in your heart. What can break you, mga kapatid? What can make you cry? What can make you think na ikaw ay mananagumpay? Is His promise, right? Because you are more than conquerors. Sa paglipas po ng
Siguro magdadalawang dekada na po kami sa Middle East. Ang sabi ko po sa aking may bahay, nung ako ay umalis noong 2007, siguro 2 taon lang, balik na tayo. Yung 2 taon na yon, naulit ng 2 taon ulit, 2 taon. At hindi po namin namalayan, mag-20 years na kami na nasa labas ng Pilipinas. Alright? And breakthrough happens, even when the least that you expected. No? Sumapit yung pandemic, no? At alam naman po natin yung kalunos na sitwasyon noong pandemic. Right? Marami pong nawalan ng trabaho. Maraming namatay. At marami ang agam-agam na anong mangyayari sa kinabukasan. Alam niyo po, in those times na marami ang nagtatanong, kami naman pong mag-asawa ay namamangha. Alam niyo po kung bakit? Noong pandemic, March 2020, nagsimula ang lockdown. February ng katapusan, 2020, binigyan po ng offer ang inyong lingkod to work with Saudi Electricity. Yun po yung Meralco. Dito. And on that project, hanggang ngayon, nandun po ako sa project na yun. We call it a greenfield project. Right? While most of my counterparts, nagtatanong sila, masusurvive ba nila? Kami po namangha, pandemic, nabigyan kami ng kontrata. Right? Because that is what? Breakthrough. Right? Katagumpayan. Not because we are best, kami po yung magagaling or the smartest or the brightest. No! Because it is His good pleasure, mga kapatid. I'm telling you, if you are about to hang up, if you are about to quit, if you are about to throw the towel down sa ring and say, kalimutan na natin to, walang mangyayari. Teka. The least that you expect, God will deliver you a breakthrough. Mga kapatid, there are so many testimonies ng katagumpayan sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa. Kung ating sasariwain ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, mahahanap mo ba sa iba to? Can you find it somewhere else? Can you find it in social media? Definitely not. Can you find it in education? No. Can you find it when you go abroad? No. Where can you find it? In your Gethsemane. Now I look back in the many battles I faced in my own Gethsemane. And I'd like you to think back on those battles as well. Iisa po yung common denominator natin. Right? Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. On earth and this heaven. I'd like you to think, mga kapatid, life magpapatuloy. Ang hamon ng buhay magpapatuloy. Pero tayo ay iba. Bakit? Ang pag-asa na
itinanim sa ating puso at isipan, ay hawak natin yan. Kagaya ng isang barko nasa gitna ng unos. Alam niya kung papaano siya maliligtas, magdadak yan, magsishipside yan with its anchor. And you know who is your anchor. Your anchor, my anchor, is the living God. I want to close with this, all right? And I quote Martin Luther King. Okay? Sabi niya po, everybody can be great because anybody can serve. But a heart full of grace, a soul generated by love. Ulitin ko, anybody can be great because anybody can serve. But here is the kicker, a heart full of grace, a soul generated by love. Let's digest that for a moment. Can you touch your chest? You can still feel the heartbeat, right? And I'd like you just to feel it for a few seconds. And I hope and pray that heartbeat is praising our Heavenly Father that we are alive, that we have the opportunity na maranasan po natin ang katagumpayan. And the beauty of that is that lahat po tayo, we are a work in progress. He's not yet done with us, and He will continue to reveal Himself sa bawat isa sa atin. And that's the promise He gave, mga kapatid. I know you are so eager to experience that breakthrough, yung katagumpayan sa inyong Gethsemane. But don't ever give up. Because the moment you think He's gone, you are wrong. He's never gone. He is in control. He is seeing to it. He is preparing you in your Gethsemane, in your battle, to make a heart full of devotion and experience that the safest place is your own Gethsemane. God bless you, mga kapatid. Let's close in prayer. Father, Lord, we long to see your awesome work, Father, in giving breakthrough sa buhay ng inyong mga lingkod. Lord, we knew it. It's just a matter of time. And while it is a matter of time, Panginoon, patuloy niyo po kaming patatagin, palakasin. That we realize what happened in this Gethsemane. That in this Gethsemane, Panginoon, sa aming sariling buhay, ay patuloy nga na makita namin, Panginoon, you are preparing us. Lord, may your grace continue to abound to the lives of your people. May we see, Father, how your mighty hand move so that we know it is your will. I do pray, Father, bless your people. We long to experience a breakthrough,
ang katagumpayan, O Diyos, dahil kayo ang may akda ng tagumpay na ito. Salamat po, Panginoon, sa aming salita. Purihin ka at ilahin ka. Ito po'y matamis namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Pastor Ramon, for your wonderful message. Tinatawagan po natin. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm singing hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh